Patuloy natin. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Yun. Pero bakit kailangan ng mga ganito ng isang makapangyarihang Panginoon? Siya ang may gawa ng lahat. Salita lang niya, nagmamagic na. Pero sa totoo lang, ang ideyang ito ay ginawa para magbigay, mag-alay ang mga tao sa mga religious organization, simbahan, sambahan, fellowship, kay pastor, ministro at mga pari. Ang bersong ito ay precursor ng kanilang scam. Isa na namang panlilinlang ng mga ganid. Ang pagbibigay ng tithes and offerings ay bayad o multa sa pagiging tanga. Ang mga nakikinabang sa religion ay mga pinaka-iginagalang na mga scammers sa kasaysayan ng mundo. Kailanman, hindi kailangan ng material na bagay ng isang Panginoon sa kadahilan ng dahil makapangyarihan ng Diyos. Hindi, dahil wala namang totoo sa milyong-milyong Panginoong inimbento sa kasaysayan. Pero bakit nga hindi ba maiwan ng mga tao ang scam ng religion? Totoong marami ang hindi mahiwalay sa utak ang kadenang pangkaisipang dala ng mga Kastila. Kahit anong lohika, ebidensya at mga argumento na nagpapakita ng kasinungalingan ng religion nila, kapit tuko pa rin. Kahit magmukha silang mga tanga, hindi lang ito basta paniniwala, ito ay may malalim na dahilan at matindi pa sa paniniwala sa isang makapangyarihan. Iba-iba ang pananaw ng mga tao, theological, psychological, kultura at identity. Sa karamihan ng relihiyon ay isang comfort system. Ang buhay ay hindi laging masaya, not always rainbows and butterflies. Nangyayari ang mga bagay na hindi ka nais-nais. Ang mga relihiyon ay nag-aalok ng katatagan. Ito ay nagbibigay ng isang struktura na nagbibigay sagot sa lahat ng problema, na ang Diyos ay may plano, gaya ng namatayan ng mahal sa buhay. Pinapalubag ang loob ng tao sa pangakong may kabilang buhay kaysa tanggapin ang katotohanan na tulad ng lahat ng nabubuhay na organismo, tayo dadaan sa natural na proseso ng grow and decay. Ang relihiyon ay sinasamantala ang kalungkutan at kainaan para sa pangako ng langit. Hindi lang ito basta kaginhawahan, ito rin ay nagsisilbing isang mekanismo ng kaligtasan para sa isip, at ang pagtalikod sa relihiyon ay nangangahulugan ng pagkawala ng safety net o ang sinasabing kaligtasan. Sunod natin ang takot. Takot sa kaparusahan ng impyerno, takot sa rejection ng mga nakapaligid sa iyo. Malaking bagay sa murang edad ay tinatakot ka na ng mga multo at kaparusahan, dahil ang pag-brainwash ng kaisipan ng mga bata ay isang dahilan kaya naging successful ang mga sikat na religion ngayon, at ang mismong mga magulang pa ang lalason sa pag-iisip ng kanilang mga anak. Isang dahilan kaya mahirap talikuran ng religion ay dahil sa mga mahal sa buhay. Ito'y hindi lamang pagpapalit ng paniniwala, ito'y nangangahulugan ng pagkawala ng relasyon sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay. In some cases, it means losing everything. Sa ibang kultura, ang pagtalikod sa religion ay may malubhang kahihinatnan, pwedeng threats of violence o kamatayan. Isa rin ang cognitive dissonance. Mahirap tanggapin na ang iyong pinapaniwalaan sa buong buhay mo ay isang kasinungalingan. Ang utak ng tao ay natural na nilalabanan ang mga ganitong impormasyon dahil ito ay lumilikha ng discomfort. Isipin mo na lang ang sinasamba mo sa buong buhay mo. Isa palang scam at ilusyon. Ibinigay mo ang oras, effort at pera. Scam pala. Siyempre, maghahanap ka ng dahilan para mapatunayan ang Panginoon mo kaysa aminin mong nilinlang ka. Ito ang dahilan kaya kahit katawa-tawa na ang nakasulat sa banal na aklat ng mga religion, ay naghahanap pa rin sila ng dahilan dahil hindi talaga komportable ang katotohanan. Isa rin ang kultura, ang katotohanan na binura ng mga mananakop ng mga Espanyol ang kultura ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay isang malaking salik na nangangahulugan na ang pagtalikod sa relihiyon ay pagtalikod sa kulturang Pinoy, para itong pagtataksil sa kanilang mga ninuno at tradisyon ng komunidad. Ito ang pinakamalupit, ang napakababang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Tayo ang pinakamangmang pagdating sa agham sa buong mundo dahil ang religion ay mabisang kagamitan para sa power and control, kaya hindi gumagawa ng hakbang ang gobyerno para mapabuti ang kalidad ng edukasyon dito sa bansa, dahil ang kaalaman at katalinuhan ang pinakamakapangyarihang sandata sa pagwawakas ng korupsyon. Siyempre, hindi lang ang gobyerno ang nagbabawal na maging matalino ang mga tao. Yung mismong religion na sinasaniban mo ngayon, bawal ang magtanong, bawal questionin ang mga nakasulat sa banal na alkat, bawal ang critical thinking, bawal ang skepticism. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Isa rin ang childhood indoctrination, no? Ang katotohanan na hindi mo pinili ang religion mo. Nakabase ito kung saan, sino at ano ang relihiyon ng mga magulang mo. Tama? Hindi nila binigyang pagkakataon ang mga bata na makapag-isip para sa sarili nila.
brainwash agad, bibinyagan ka na wala kang alam, di ba? Pansinin mo, kung sa Middle East ka pinanganak, malamang Muslim ka. Kung sa India, malamang isa kang Hindu. Ang claim nila, lahat ay tunay ang kanilang kani-kaniang Panginoon. Hindi mo na magagawang maniwala sa katotohanan. Pinaniniwalaan mo na lang kung ano ang komportable, di ba? Heto pa, ang moralidad. Tinuruan ka na ang moralidad ay galing sa religion, di ba? Naniniwala ka na kung walang religion, walang tama at walang mali, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi pa nauuso ang kauna-unahang kulto ni Heso Kristo o ang mga Hudyo at maging mga Muslim ay may moralidad na ang tao. Sa totoo lang, hinijack ng religion ang moralidad. Hindi pa uso ang 10 utos, may Code of Hammurabi na, may affirmation of Ma'at na. Mag-aral ka ng ancient history para makita mo ang katotohanan. Sana bigyan mo ng pagkakataon ng katotohanan at makahanap ka ng paraan upang palitan ang panlipunan, sosyologikal, moral at existential function ng buhay. Turuan mo ang sarili mo, nasa dulo ng daliri mo ang mga impormasyon. Peace out!